Magandang araw mga kalabers! Welcome back sa aking vlog. Kung mahilig kayo sa mga homemade na pagkain at gusto nyong subukan ang kakaibang recipe, tamang-tama ang video ito na para sa inyo. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Karisa Carandas Jam. Isang masarap, madaling gawin at kakaibang palaman. Siguradong magugustuhan ng buong pamilya. Kaya ihanda na ang inyong mga sangkap at sabay-sabay natin gawin ang ating homemade jam. Bago tayo magsimula, narito muna ang isang maikling trivia. Ang Karisa Carandas na kilala rin bilang karonda, isang maliit na prutas na may maasim na lasa kapag sariwa. Mayaman ito sa vitamin C, iron at antioxidants. Kaya bukod sa masarap, maaari rin itong makatulong sa pagpapanatili ng ating kalusugan dahil sa natural nitong asim. Isa ito sa mga paboritong gawing jam, jelly at iba pang prutas na pinipreserba. At ngayon, simulan na natin ang paggawa ng ating Karisa Carandas Jam. Unang hakbang, hugasan ang mga prutas. Una sa lahat, hugasan natin ng mabuti ang mga Karisa Carandas gamit ang malinis na tubig. Siguraduhin malinis ang bawat prutas upang maalis ang anumang dumi o alikabok bago natin ito iproseso. Ikalawang hakbang, alisin ang mga buto. Pagkatapos hugasan, hiwain ang bawat prutas at paiingat na alisin ang mga buto. Mahalagang tanggalin ang lahat ng buto upang maging makinis at masarap ang ating jam. Ikatlong hakbang, pakuluan ng prutas. Kapag matanggal na ang mga buto, ilagay ang laman ng prutas sa isang kaserola. Pakuluan ito sa katamtamang apoy hanggang lumambot ang mga prutas. Mas magiging madali itong i-blender kapag malambot na. Ikaapat na hakbang, i-blender ang prutas. Kapag lumambot na ang prutas, hayaan mo na itong lumamig ng kaunti. Pagkatapos, ilagay ito sa blender at i-blend hanggang maging pino at makinis ang pagkakadurog. Ito na ang magiging base ng ating jam. Matapos nating i-blender ay salain muna ito upang matanggal ang kanyang mga sapal at makuha natin ang purong katas. Ikalimang hakbang, lutuin ulit natin ang nakuha nating katas mula sa prutas ng karandas. Kapag kumulo na, magdagdag tayo ng mga dahon ng pandan, star anise o ano pang pampalasa at pampaganda ng aroma ng ating ginagawang jam. Ika-anim na hakbang, magdagdag ng asukal. Sunod naman ay idagdag ang tamang dami ng asukal. Dahil medyo maasim ang Karisa Carandas, nakatutulong ang asukal upang maging balanse ang lasa. Hindi masyadong maasim at hindi rin mas sobrang matamis. Ika-pitong hakbang, haluin hanggang lumapot. Patuloy na haluin ang pinaghalong prutas at asukal sa mahinang apoy. Habang tumatagal, mapapansin nyo na unti-unti itong lumalapot. Pag makinis na ang texture at madali na itong ipalaman sa tinapay, ibig sabihin ay handa na ang ating jam. Ikawalong hakbang, ilagay na ito sa garapon. Alisin ang mga dahon ng pandan. Pagkatapos, maingat na ilagay ang mainit-init pang jam sa isang malinis at esterilisadong garapon. Hayaan mo na itong lumamig bago takpan upang mapanatili ang kalidad nito. Huling hakbang, ihain at tikman. At ngayon ang pinakahihintay nating bahagi. Maganda ng isang hiwa ng tinapay at pairan ito ng ating homemade Karisa Carandas Jam. Napakasarap nitong ipare sa pandesal, loaf bread o kahit crackers. Isang kagat pa lang, matitikman na ninyo ang tamang kombinasyon ng tamis, asim at mabangong aroma ng pandan.
At iyan ang ating homemade Karisa Karandas Jam. Madali lang, hindi ba? Bukod sa pagiging masarap, isa rin itong magandang paraan upang mapakinabangan ang Karisa Karandas at gawing kakaibang pagkain na maaaring ibahagi sa pamilya at mga kaibigan. Kaya kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa marami pang madaling recipe at food vlogs mga kalabers. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod nating vlog. Paalam and happy cooking!